Yes, good day to you guys. My name is MJ Lopez, and in this video, we will talk about the 7 powerful ideas to manifest anything that you want. Ulitin ko guys, anything and everything that you want. I know it sounds too good to be true, but when you watch the whole video, you will then understand na teka, pwede pala talaga, kaya pala talaga. Hindi pala siya ganun kadali, pero pwede. And when you master all this, magiging madali yung pag-attract mo ng blessing sa buhay mo. Now, if you've been watching videos about the law of attraction, or maybe reading books about the law of attraction, manifesting, you can relate to this video. And for sure, yung mga ideas na ilalatag ko sa inyo, it is something that you already know, or you already read, or maybe narinig mo na somewhere. Now, I want you to understand that this is a collective idea that I had been applying in my life, na nakatulong sa akin, paano ako nakarating kung nasan ako ngayon. And alam ko, napakarami nito, but right now, I'm gonna share with you the top 7 most powerful ideas, quotes, mantras, and principles you can use to manifest, again, anything that you want. And guys, galing ako sa hirap. 16 yung nanay ko nung nabuntis, iniwan pa kami ng tatay ko. Nung 1-year-old ako, yung tatay ko sa makabilang bahay, tapos doon na rin siya sa makabilang buhay, sa kabilang bahay. So, hindi ko siya na-meet. Pinalaki ako ng single mom. Unti-unti, because of my mom, yumaman kami. Nagkapera kami. Kasi wala siyang choice. And I've seen her use manifestation in her life. Like, sa kanya ko nakita, lahat ng ideas dito na teka, mukhang effective nga talaga. Effective talaga yung positive yung iniisip mo. Effective talaga yung positive yung iniisip mo sa kapwa mo. And nung 16 ako, na-scam kami. So, bagsak na naman yung buhay. And guess what? I already have the knowledge. I already have the skills because I saw the process. Nag-decide lang ako. Imagine ko lang. Manifest lang. No? Nagkaroon ako ng pera. I became a millionaire at the age of 19. Imagine that, guys. And guess what? Noong 19 ako, millionaire, pero biglang naubos yung pera ko kasi hindi ko alam kung paano i-handle. I don't know how to sustain. Maybe my character is not ready for success. Pero, because I know the tools, 21 ako nung nakabawi ako. And I started investing in real estate. 26 ako, I decided to build my own company. Doon na ako inadapt ni mama sa isa niyang kumpanya. Managing a manufacturing company and a sales and distribution company called Worldwide Entrepreneurs. From there, lumaki ng lumaki. I bought an FJ Cruiser. And in just 1 year, I earned more than 18 million net income from zero, guys. From zero. Nakabili ako ng Stang, pero naloko ng 20 million. Na-depressed. I lost all my hair in the process. I tried to commit suicide. And doon ko na nakilala si Tony Robbins. Doon na ako umattend ng seminars, workshop, trainings. And doon na ako na-immerse sa personal development. From there, I started creating content. That would be TikTok, Facebook, Instagram, and YouTube. Sumikat. And I was able to manifest everything that I want. Imagine nyo, from being poor, patong-patong na crisis, sunod-sunod na crisis, na-depress pa ako. Right now, building companies, earning millions of money, manifesting anything that I want, building businesses, and being one of the highest paid mentors in the Philippines. All that because of the 7 powerful ideas I will share with you in this video. So I strongly recommend you watch this whole video, you share this with your friends, and you study this very well. Watch this over and over for you to understand better. Alright? Now, before I begin, I want you to understand one thing, no? If you are familiar with the law of attraction, for sure, kung tinuloy, kasi kailangan iba yung kulay ng action. Understand this, guys, We will talk a lot about law of attraction. We will talk a lot about law of vibration. We will talk about a lot of laws of the universe na kailangan alam nyo, kailangan naiintindihan nyo. Pero, guys, diretsahan na tayo kasi ayokong balik-balikan pa to Tandaan nyo na yung action should be basic. Kaya nga yung last 6 words sa law of attraction is action. Okay, ibig sabihin, hindi natin dito pinag-uusapan yung imagine ka lang dadating na sa bahay mo. Imagine ka lang magmamanifest na. Okay? I'm not talking about that. Yung taking action should be normal because look, even if you are trying to manifest or not, maybe nabubuhay ka lang ng normal, maybe gusto mo lang kumita ng pera, magte-take ka ng action. Okay? Kahit miserable buhay mo ngayon, hindi okay yung buhay mo ngayon, empleyado ka ngayon, OFW ka ngayon, negosyante ka na nag-struggle ngayon, nasa network marketing ka, nasa finance industry ka, pero nag-struggle ka,
Regardless naman kung i-apply mo yung law of attraction o hindi, you will take action eh. Diba? Kailangan mo mag-take ng action para kumain. Kailangan mo mag-take ng action para maging healthy. Kailangan mo mag-take ng action even when you want to watch a video, diba? Which means that actions should be basic. Okay? Wala sa question, wala sa conversation yung pagiging tamad at attract positive lang. Alright? You still have to do the action. You still have to do the work. And maybe you have to do more work because you have to do a lot of internal work and external work for you to actually manifest the life that you want. And mamaya, maiintindihan niya siya. Okay? So again, guys, kailangan ng sipag. Normal yon. Normal yon. Ang pinag-uusapan nating sipag dito is yung sipag na hindi pilit. Yung ease and flow. Yung sipag na nag-e-enjoy ka. Yung sipag na sobrang dami mong nagagawa, sobrang dami mong na-accomplish, sobrang productive ka, pero masaya ka. Yun yung pinag-uusapan natin dito. But yeah, let's talk about the 7 most powerful ideas that I know. And again, this is from my own personal experiences, pero I'm gonna share with you some quotes from mentors, coaches, and authors. Kasi syempre, we have to give them credit, no? Kumbaga, naiintindihan ko to way back, pero nung nagbasa ako ng libro, dun ko mas naintindihan at nagkaroon ngayon ng terminology para kaya kong i-explain. Kasi dati, itong manifestation na to, hindi ko nga alam na may tawag pala dyan eh. Ang alam ko lang dati, pag inisip mo, sabi rin ng nanay ko, pag inisip mo, naramdaman mo, mangyayari yan, basta actionan mo. Yun lang yung paulit-ulit niyang sinasabi sa akin. Pag inisip, kailangan yung utak at puso mo magkasundo. Pag magkasundo yung utak at puso mo, lahat ng gagawin mong action, bibigyan ka ng blessing. Magiging maganda resulta. And that's mind and heart coherence, right? That's congruence. Aligned yung utak, yung puso at katawan mo. Pero because of the authors, because of the books, because of the mentors, I was able to generate some terminologies for you to be able to understand it very well. At ito rin yung ginamit ko. Alright? So let's start with number 1. Okay, number 1. What you want already exists. Okay? Kailangan mong tanggapin na yung mga bagay na gusto mo, nag-i-exist na sa mundo. For example, kung nagsisimula ka pa lang sa career mo and you want a new iPhone, ang dami ng tao na nakabili ng bagong iPhone. Diba? You want the new Samsung, you want a new PC, you want the best PC setup. Ang dami ng tao na merong ganun ngayon. So, ibig sabihin, nag-i-exist na siya, hindi siya imposible. Now, a lot of people, when they see someone already have the things that they want, naiinggit kasi sila. And that's actually the wrong belief. That's actually the wrong way to manifest. Okay? Dalawa kasing klase yung inggit, no? Merong isang inggit na, uy, ganda ng kotse. Siguro dig kanya yun. Ganda ng kotse. Siguro sa tatay. Siguro magnanakaw yun. Siguro scammer yun. Siguro drug lord yun or whatever. Right? At mo yung kotse, no? Yabang naman. Gagiskisan ko yung mamaya, di ba? So, a lot of people are thinking about something negative in their minds. Which is later on, mas maiintindihan nyo na, teka, hindi siya maganda. So, instead of, okay, uy, ganda ng kotse. Gusto ko rin nun. Paano kaya niya nakuha? Those are the questions that you have to ask. Ano kayang ginawa niya? So, obserbahan mo ngayon, ano mindset niya, paano siya gumalaw, ano body language niya, paano siya ngumiti. Ganun pala pag maganda yung kotse. Parang saya niya. Parang ang angas, parang ang stay, parang ang confident. And then, you can also have the perspective na, teka, nabili niya, tao siya, kaya ko din, kasi tao din ako. For example, gusto mo maging bilyonaryo, tas nasa Pilipinas ka. When you do your research, ang dami ng bilyonaryo. Ano ibig sabihin nun? Pwede ring mangyari sa'yo kasi nangyari na sa iba. Which means that belief is extremely important, guys, no? And most of the time tayo, to see is to believe. Diba? Naniniwala lang tayo sa mga bagay na nakikita natin or nakita na natin. Which is good kasi kung nakita na natin sa iba, nakita mong nag-i-exist na, pwedeng mangyari sa'yo. Alright? And feel. So, since nakita mo na siya, ano na yung trabaho mo ngayon? Your job is to only feel. See and feel. If you can feel, teka, ano yung nararamdaman niya? Kailangan ko lang maramdaman yun ngayon habang nagte-take ako ng action. That is the best way to manifest. Alright? Again, lahat ng bagay na gusto mo nag-i-exist na. And what helped me is the idea of having a multiverse, no? So, di ba si Spider-Man may multiverse? Tapos, nung nagkagulo sila sa Avengers, di ba, nag-time travel sila para kunin yung mga stones, di ba? So, the idea is, what if, may nag-i-exist na MJ Lopez na sobrang lupit? Na tama yung naging desisyon niya lagi. Na tama yung focus niya. Na tama at consistent lagi yung mindset niya. Na sobrang grabe yung habits niya. And siya yung MJ na gusto kong maging. Alright? So, the idea is this. There's a point AU
and a point B, U. And this is a point of consciousness and another point of consciousness. Okay? So, for you to go from point A to point B, ang tawag po dito ay distance. Okay? And pag may distance, ibig sabihin, kailangan ng time and effort. Which is normal namang nangyayari sa atin. Which is not a big deal anymore because we had been working really hard right now. We're always working. So itong time and effort, it is something na dati na nating binibigay eh. Alright? But the idea is this. What you want already exists. What if this already exists? This point of consciousness already exists in this world. Or maybe in another universe. What you need to do is to see that and feel anong nararamdaman nitong point of consciousness na to. How can I put my consciousness there? How can I believe na teka, nag-i-exist na yung future na ako? If I can tap into that energy, feel that, see what he or she is seeing, boom, ang bilis mag-manifest. You will be connected to your higher self na tinatawag. This had been helpful to me, no? Way back, di ko pa to alam, wala pang internet. Pero pag meron akong bagay na gustong-gusto, sobrang obsessed ako doon. Okay? So, nung nag-aaral ako mag-basketball, grade 4, grade 6, grabe, ako yung kulelat. Pero ang ginagawa ko, habang nagpa-practice ako, pag uwi ko, ini-imagine ko pa. Tapos ang pinapanood ko sa TV, puro basketball. Walang kahit na anong distractions. Grade 5, grade 6, MVP ako. Gumaling ako sa basketball. Tinamad ako. Sabi ko, try ko badminton. Nakuha ko rin gold medal. Tinry ko track and field. Nakuha ko rin gold medal. Tinry ko darts. Nakuha ko rin. Tinry ko ping pong. May mga awards din. I was shifting into different sports. Natututunan ko siya ng mabilis kasi habang inaaral ko siya, ini-imagine ko, and araw-araw, gabi-gabi, ini-imagine ko na panalo ako. I mentally rehearse ako na magaling. So, laging ini-imagine ko yung sarili ko na magaling na ako, anong feeling, anong nakikita ko, paano ko gumalaw, ano yung mga moves na gagawin ko, and stuff like that. And it turns out, in just less than a year, nakukuha ko siya. I was young back then, wala pang masyadong pinagdadaanan, although syempre galing kami sa hirap, pero iba kasi pag naghahanap buhay ka na, diba? I understand how you feel. Kung kayo may mga trabaho na ang hirap naman talaga, and that's actually the challenge. The challenge is not manifesting. The challenge is internal. Paano ka maniniwala habang nasa struggles ka, habang nasa crisis ka, habang may pinagdadaanan ka. Yun yung pinakang challenge natin. So, ang ginagawa ko, the best idea is, I imagine the successful MJ already exists. No? Because look, lahat tayo may pinagdadaanan. Right? You can call me successful right now. I had been buying the things that I want. I've been manifesting. Pero syempre, meron pa akong goal para sa sarili ko kasi hindi natatapos yan eh. And right now, I am dedicating my life and myself to help you, to create millionaires, to change the lives of other people, to create lasting change in your lives. Kaya nga ako nakafocus na ngayon sa courses. Kaya nga nakafocus na ako ngayon sa coaching, mentoring. Kasi I really want to help. Gusto ko maipasa yung knowledge na meron ako para mas marami tayong matulungan. That is why, nagkikreate tayo ng mga free videos like this. And if you appreciate what we do and you want to learn, you can always check the success blueprint. Talagyan namin yan sa mga cards, sa description, and the comment section. Alright? Watch the whole videos there. You're gonna learn a lot. And it's time for you to decide, teka, should I take the course? And I strongly recommend you do that right now. Alright? So again, balik tayo dito. Success. Of course, very important yung clarity. Kaya nga, lagi kong sinasabi, mahalaga yung success blueprint. Kasi kung wala kang clarity, how can you go from point A to point B if you don't know your point B? How can you put your consciousness in another point of consciousness if you don't know exactly what this is? Kaya nga mahalaga yung blueprint. Okay, mahalagang kilala mo sarili mo, mahalagang alam mo yung gusto mo. And imagine, in a very affordable price, you will learn all the tools, all the principles, all the strategies you can apply to actually eliminate self-doubt, to eliminate your fear, right? To eliminate overwhelm. Yung feeling stuck ka, mawawala yan. Matututunan mo yan sa success blueprint. And it will be easier for you to manifest. Magiging ease and flow siya. Now, the definition of my success is this. Of course, may pera dyan, mayaman. Kasi hindi naman gagana lahat yan kung walang pera. Yun ang totoo, no? Kaya nga manifest kanina, di ba? And you have to understand na kung wala kang pera ngayon, may mali kang paniniwala sa pera. Na, nung sinulat ko to, kung nag-react ka kaagad, malamang may mali kang paniniwala sa pera. Guys, I'm not saying ito yung pinakamahalagang parte ng success, no? No. I'm saying,
It is just a minor part of success, but it is important because it will be your mover. No, yung ibang aspects dito, in reality, nakadepende sa pera. Alright? Yung suot mong damit, yung internet, hindi mo ito mapapanood kung wala kang pera. Diba? Hindi ka makapag-build ng business kung wala kang pera. Wala kang pamasahe kung wala kang pera. Hindi ka makakakain kung wala kang pera. So money is actually important, right? And it's just an essential thing, and it's something that you need. And maybe it is also something that you want to manifest, especially if you want financial freedom. Next is, of course, we have health. Kailangan healthy tayo. Fulfillment, nakakatulong ka sa ibang tao, lalong-lalo na sa sarili mo. Maayos yung relationships mo sa mga tao. Kahit alam mo, medyo toxic sila, alam mo pakisamahan, or alam mo kung kanino ka iiwas, at alam mo kung sino yung dapat mong samahan. Right? And of course, time freedom. And we always put God above success because siya naman yung nagbibigay sa atin yan. And very important din yung faith natin kasama yan dito. Alright? Now, the thing is this. Meron na akong malinaw na point of consciousness. Meron na akong malinaw na point B. Meron na akong malinaw na definition of success. And I know exactly what I want. You know, the cars I will buy from the money, the clothes, the suits, the watches, the house, the real estate that I will build, no? The passive income that I will build. Alam ko na yan. Nakasulat na yan. Kabisado ko yan, no? Alam ko na kung gaano ka-healthy yung gusto ko. I'm healthy now, but right now, I'm in a fasting period. Alright? 2 weeks ako magpa-fasting, and I'm gonna share with you the results. And of course, ito yung ginagawa ko ngayon. Tinutulungan ko kayo. Now, we've been uploading a lot of videos, but I want to help more people. I want to create results. Alright? And relationships, ito yung inaayos ko ngayon with my family, with my team, with my organization. So, itong lahat ng to, malinaw to sa akin. Alright? But the thing is, para ma-achieve tong lahat ng to, merong character na kailangan akong i-build. Merong ugali si MJ, meron siyang personality, meron siyang character, meron siyang skills, meron siyang way ng pagsasalita, meron siyang galing na kailangan kong i-develop. So, ang gagawin ko lang, i-imagine ko na ako na to. Bakit? Kasi, tandaan nyo to yung pagbabago ng ugali, attitude, mindset, beliefs, lahat yun guys, libre. In reality, most of it, hindi mo na kailangan ng time and effort if you will decide. Magkaroon ka ng tamang attitude, decide ka lang. Tamang paraan ng pag-isip, decide. So alam nyo ba, way back, in-apply ko lang din to way back nung depressed ako, people call me Mark. Actually, doon nabuo si MJ Lopez. No? Because my name is Mark Juliano. Pag tinatawag nila akong Mark, dumating sa point that I even hate my name. I even hate myself. I don't want to see myself in the mirror kasi pangit na pangit ako sa itsura ko. Alright? So, you know, bagsak yung worthiness, bagsak yung confidence. So, the idea is, nag-imagine ako, ginawa ko siya ulit, nag-project ako ng success, and then nag-project ako ng version ko, ng future version ni MJ Lopez. Ng future version ko, at pinangalanan ko siyang MJ Lopez. Because tig And MJ Lopez, for me, is a brand. Idol ko siya. So, pinagsama-sama ko yung energy ni Tony Robbins, ni Jim Rohn, ni Harvey Specter, yung mga iniidolo ko, even fictional characters, no? Paano maglakad, tumayo. Tapos, ini-imagine ko lagi, paano maglakad tong MJ na to? Paano siya magsalita? Paano siya gumalaw? Paano siya mag-decide? So, every time meron ako major decision, paano siya magde-decide? Every time na nag-struggle ako, anong gagawin niya? Every time yung pinagdadaanan ako, ano kaya nararamdaman niya? It's as if this version of me already exists. Guys. Yung ini-imagine kong MJ dati, ako na ngayon. You know, I was able to look back to the number of suits that I have, to the cars that I have, to the watches that I have, to the money that I have, to the money that I had been generating, to the companies, to the team that I was able to build. Guys, grabe. Ito yung ginamit ko, especially during a struggle. So I imagine as if si MJ Lopez na future nag-i-exist na ngayon. And I'm still doing that right now. Kaya sobrang bilis. Sobrang bilis ng transition. Sobrang bilis ng manifestation. Alright? So, the idea is define what you want and anything you want already exists. So, you just have to imagine, see yourself, and feel the feeling. Ano yung feeling kapag nandun ka na? Okay? Next. So, number 2. The foundation for all abundance in your life comes from being grateful for the things that you already have. And I want you to highlight the word foundation, abundance, and grateful. Because look, the emotional signature of gratitude
is receiving all the blessings. Okay? That's the emotional signature. Okay? Na-receive mo na, may na-receive ka. So imagine mo, na-receive mo exactly yung gusto mo. Exactly what you want. How would you feel? Di ba grateful? Tapos nagpapasalamat ka doon sa taong nagbigay. Thank you. Grabe, thank you. So, ibig sabihin, itong gratitude, it's as if naka-receive ka ng gift. At pag nakuha mo yung eksakto, kung ano yung gusto mo, mas grateful ka, mas masaya. But here's the problem. May mga bagay ngayon sa buhay mo na dating pinagpe-pray mo lang. May mga bagay sa buhay mo ngayon na dati, ini-imagine mo lang. Ngayon nangyayari na. Ngayon meron ka na. Pero nakalimutan mo nang maging grateful. Nakalimutan mo nang magpasalamat. Dati lagi mo lang sinasabi, sana magkaroon ako ng trabaho. Nung nasa trabaho ka na, napagod ka lang ng konti, hindi ka na grateful sa trabaho mo. Sasabihin mo, toxic yung paligid mo, baka sa'yo nag-start yung toxicity. Lagi mo sinasabi, pag nagka-cellphone ako, manonood ako ng positive na video, pero ngayon, hater ka na. Pero ngayon, ang negative ka ng kung sino-sino. Lagi mo sinasabi, na sana bigyan ako ng business. Gagaling ako sa negosyo. Nung nagde-negosyo ka na, ang hirap pala, ang bigat pala. And then, imbis na maging grateful ka sa opportunity na may negosyo ka, na may pagkakakitaan ka, nanunumbat ka na. Ba't naman ang hirap, Lord? Diba? Iba pati si Lord sinisisi eh. I want you to think of it this way. If you are a parent, if meron kang anak or pamangkin or inaanak or nakakita ka na ng bata, 'di ba, na regaluhan or ikaw mismo na experience mo magregalo sa isang bata. Tapos yung wish niya, yung minamanifest niya, 'di ba? Meron siyang wish, meron siyang hiling, meron siyang minamanifest. Binigay mo exactly kung ano yung gusto niya. Nakabalot, naka-gift wrap. Alam mo yung bata, nag-e-expect siya na makukuha niya yung gusto niya. Masaya siya, excited siya, kahit hindi pa siya sure. And sometimes, kahit hindi niya nakuha yung gusto niya, basta may regalo, masaya pa rin siya, grateful pa rin siya. Now, where's the catch? Let's just say, binigay mo yung gusto niya. Excited yung bata, binubuksan. Pagka-open niya, sisigaw yan, excited yan, yayakapin ka niyan, ihahag ka niya. Thank you, I love you, thank you. Ano yung feeling kapag yung batang binigyan mo ng regalo, right? Sobrang grateful sa'yo. Paano yung thank you? Kitang-kita mo sa mata niya yung excitement. Di ba ang saya? Di ba? Ang sarap bigyan ulit. Take note you have to work hard. You have to earn some money para mabili mo yung pangregalo dun sa bata. Pero kahit kailangan mo siyang trabahuhin, di ba? Bibigyan mo siya ulit. No, ito yung akin. If ikaw mismo, na magulang, na tita, na tito, na whatever, kung ikaw mismo, magpapakahirap ka pa para ibigay dun sa bata yung gusto niya. Paano yung nasa taas? Na anytime niya gusto, in a snap, pwede niyang ibigay lahat ng gusto mo. Hindi niya kailangan ng effort. Pero ang tanong, grateful ka ba sa mga bagay na naibigay na niya sa'yo? Because look, binigyan mo yung bata ng regalo. Hindi exactly yung gusto niya, pero binigyan mo pa rin. Nag-effort ka pa rin. Pero yung bata, pag sobra pa rin grateful, pag sobrang saya pa rin niya, kahit hindi exactly yung gusto niya yung nakuha niya. Di ba ang sarap bigyan ng, hindi, next time, I will do my best, ibibigay ko sa batang to yung gusto niya. Di mo ba naisip na baka ganun din siya? God, the universe, our creator, will give us anything that we want if we can be grateful for the things that we already have. Baka nakakalimutan mo nang magpasalamat sa mga bagay na meron ka. E napansin ko sa mundo ngayon kung sino pang may pera, sino pang sumisikat, sino pang may nararating unti-unti sa buhay, sila pa yung nagiging toxic. Sila pa yung nawawala ng gratitude. Alam nyo ba guys? Alam nyo ba? This is my day 4 in fasting. No? As in zero kain. Zero kain. Because I'm doing a dopamine detox. I'm also taking care of my health right now. So part ito ng protocol na sinusundan ko. But the idea is, day 2 pa lang guys. Day 2 ko pa lang. Day 4 ko na ngayon. Ngayon ko nare-realize na sobrang grateful ako kahit sa mga pagkain. Alam mo yun? Naalala ko yung mga ramen na kinain namin. Naalala ko yung mga sushi. Naalala ko yung mga steak, spaghetti, yung Italianis, yung mga roasted pork, yung mga pork belly, yung lechon sa Cebu, yung Kansas steak sa Bacolod. Naalala ko lahat. And narealize ko bigla na nung hindi na ako kumakain, mas grateful ako dun sa pagkain. And na-realize, maybe, kaya kinukuha sa atin yung mga bagay na meron tayo, kaya tayo nawawalan, it's because nakakalimutan nating magpasalamat doon sa mga convenience na meron tayo. Baka nakakalimutan nating magpasalamat doon sa mga blessings na nakarating na sa atin. Because the only way for us to realize and understand
that we have to be grateful is pag kinuha na sa atin. So kung ayaw mong mawalan at gusto mong makareceive lagi ng blessings, aba, tingnan mo paligid mo, ang dami mong pwedeng ipagpasalamat. Even in how I pray, I always start with gratitude. Lord, thank you. I even thank God for the opportunity to pray. Kasi at least buhay pa ako, pwede pa ako mag-pray, pwede pa akong bumawi. You know, you just have to be grateful, guys. You know, this is extremely powerful kasi hindi pwedeng magsabay yung depression at gratitude. Hindi kaya magsabay ng negativity, doubt, toxicity, depression, anxiety. Hindi niyan kayang magsabay-sabay sa utak at puso mo kung grateful ka. Yan yung panglaban mo sa lahat. Sa lahat ng negativity, grateful. Halimbawa, ako, may nambaba sa akin. Gratitude. Buti na lang, hindi ako ganun. Hindi ganun yung ugali ko na pag sumikat, babanatan ko yung taong tumulong sa akin. Buti hindi ako ganun. Alam mo yun? Nung sumikat, babanatan ko yung taong nagpautang sa akin at tumulong sa akin. Ang thinking ko doon sa iba, buti na lang, hindi ako ganun. Pag may negative sa comment section, ang thinking ko, grateful ako. Bakit? At least hindi ako ganun. At least hindi ako hater na sobrang daming time mag-comment na walang time sa sarili niyang buhay, walang time sa goals niya. Sobrang miserable ng buhay to the point na gagawa pa ng multiple accounts para lang mang-hate. Buti na lang ako si MJ na nagkikreate ng value na kahit hinihate ako, tuloy ako. You know, you can also be grateful for who you are. Kasi kahit paulit-ulit kang naloko, kahit paulit-ulit kang nasasaktan, kahit nahihirapan ka ngayon, if wala kang ginagawang masama, if tuloy ka sa ginagawa mong mabuti, if you have integrity, gosh, that is more reasons for you to be grateful. Ipagpasalamat mo na ganyan ka, na ganyan ang ugali mo. Na you're always giving love and compassion towards other people. So yeah, guys, number 2, be grateful. Next. So number 3. Alright, I forgot kung kanino ko to narinig, pero this is also based on my own experience. The quality of your life is equal to the quality of your thoughts. Okay, yung quality ng buhay mo nakadepende sa quality ng iniisip mo. Because look, most of what we are experiencing in our hearts, it is because of our mind. So kaya drawing natin yan, meron tayong mind, heart, and body. Most ng nararamdaman ng puso mo, it's either dahil sa ginagawa mo, o kaya mo siya ginawa dahil naisip mo siya. O kaya mo siya naramdaman dahil inisip mo siya. It is from your own perspective. Hindi pa dito kasama yung external factors ng buhay mo, ha? Kasi yung external factors, yung suffering, nakadepende yan sa perspective mo. Halimbawa, after mong kumain, pinaghugas ka ng pinggan. Yung quality ng buhay mo, nakadepende sa iniisip mo, eh. Ano ba yan? Lagi na lang, pinaghugas na naman ako ng pinggan. Samantalang pwede namang, nice, maghuhugas ako ng pinggan kasi may pinggan kami. Kasi kaya ako maghuhugas ng pinggan kasi nakakain kami. Sarap talaga dito sa bahay. Grabe, may pagkain kami. Sabay-sabay kami kumakain family and stuff like that. You can always find things to be grateful for. So same goes. Pag mababa ang quality ng iniisip mo, automatic mababa ang quality ng buhay mo. So if you are constantly thinking about negative thoughts, you will have a negative life. If you are constantly thinking about toxic thoughts, you will have a toxic life. And ito yung idea, guys, no? Bakit kailangan positive ka lagi? Your mind is like a garden. Okay? Parang garden yan, no? Kung ano yung itinatanim mo sa utak mo, yun ang aanihin mo. So, hardin yung utak mo, pag nagtanim ka ng toxicity dyan, para ang naglagay ng peste sa utak mo. Pag naglagay ka ng peste sa utak mo, sisirain yan yung mga positive na iniisip mo, yung mga positive na naitanim mo, yung mga magagandang naitanim mo. Kaya pansin nyo, sa dami ng bagay na magandang nagawa mo, tapos meron kang kakilala, meron kang mahal sa buhay, na ang nakita lang yung maling ginawa mo. Tapos inalaw mo yung makapasok sa garden mo, inalaw mo siyang makapasok sa mind mo, inalaw mong maapektuhan ka doon sa sinabi niya, doon sa judgment niya. Parang lahat ng magandang nagawa mo, burado na. Kasi inalaw mo eh. Alam mo naman sa sarili mo na mas marami kang magandang ginawa. Pero ikaw mismo inalaw mo na mapeste yung garden mo, yung utak mo. So kung tanim ka ng tanim dyan ng mga weeds, ng mga hindi maganda, peste nilalagay mo sa utak mo, mauubos lahat ng bulaklak. Mauubos lahat ng tumutubo. Matutuyo. Magiging dry. Kaya dry na dry yung utak natin most of the time. Pag dry ang utak, hindi maganda yung nararamdaman ng puso. And when that happens, hindi maganda yung magiging action. So hindi natin ma-manifest yung gusto natin. And understand that your mind is also a garbage truck, no? Truck yan na truck, okay?
That's a garbage truck, guys. So, the idea is, araw-araw, may pumapasok na basura dyan sa ating garbage truck. Okay? Basura. So, yung inggit, selos, galit, puot, diba, sakit, yan. No, anxiety, worry, hate. So, ang nangyayari, kung ano-anong basura. Ito pa malupit. Yung ibang tao, sa sobrang dami ng basura sa otak nila, sa sobrang dami ng basura nila sa buhay nila, tinatapon nila yung basura nila sa ibang tao. Ang mahirap sa'yo, tinapon sa'yo yung basura, kahit hindi naman para sa'yo, sinasalo mo. Diba? Kaya nga ako, hindi ako pumapatod sa haters. Bakit? Kasi alam ko na puro basura utak nila. Sa sobrang dami ng basura, tinatapon sa akin. Tinatapon sa atin. Pero, hindi naman ako basurero para saluhin lahat ng yon. I am MJ Lopez. I know who I am. I know exactly what I want. It is my job to help you clean your own basura sa otak mo. Pero hindi ko pupulutin yan para sa'yo. You have to understand that I'm your mentor. Ang goal ko, matuto ka magtanggal ng sarili mong basura. Para in the future, kahit tapunan ka ng iba, kaya mong i-handle. That's the goal. Kaya nga tinuturuan ko kayo eh. Kaya nga sobrang dami nating uploads daily eh. Pero hindi ako basurero. Ano ginagawa ng mga tao sa social media? Yung basura nila, tinatapon sa atin, tinatapon sa akin. Tapos pag hindi mo pinansin, galit. Natural, di ako basurero eh. Kayo, magsaluhan kayo ng basura nyo yan. So ikaw, huwag mong saluhin, number one. Huwag mong saluhin yung basura ng iba. Huwag mong pulutan yung negativity ng iba. Huwag mong pulutan yung toxicity ng iba. Huwag mong pulutan yung negativity ng ibang tao. Yung basura ng iba, hayaan mo sa kanila. Ang trabaho mo muna ngayon, alisin yung basura sa utak mo. Alright? Sir, ang hirap gawin nun eh. I understand. That is why I create videos like this, para matulungan kayo. If you will allow me to help you, right? Pwede nating unti-unting tanggalin yung basura na yan. Nakadepende yan kung saan ka magfo-focus. Kasi the quality of your thoughts, nakadepende rin yan sa quality of the things that you are watching every day. Nakadepende yan sa taong pinapanood mo, sa taong pina-follow mo sa social media. Pag nararamdaman mo nagiging toxic ka na, pag nararamdaman mo nagiging negative ka na, mali ka ng pinalo. Pag nararamdaman mong hate na yung binabato mo sa ibang tao, nagko-comment ka na ng negativity, mali ka na ng pina-follow. Mali ka ng pinapakinggan. Kasi nagbabago na yung ugali mo, sumasama na yung ugali mo. That is why I created an exclusive community for free, Mastery University. Doon puro positive lang. We are creating a culture that eliminates fear. We are really focused on creating this community that's helping each other. Nagtutulungan, minamotivate yung isa't isa, nagsishare ng value. Most importantly, sinishare nila lahat ng natutunan nila from me. Plus, sinasagot ko pa yung mga specific questions nyo. Kaya nandun yung segment natin na Ask MJ Lopez. Exclusive yan para sa inyo. And if you want to learn from me, you simply have to join the Mastery University for free. Nasa comment section yan at nasa description yan. Alright? And if you are really serious about manifesting the life that you want, if you are really serious about moving up in your career, being successful in life, you can actually get the course now. It's Success Blueprint. Doon, mas specific yung tinuturo ko. Alright? Especially if you appreciate what we do. Okay? So next, number 4. Ang saya kasi na nagsusulat. I love the writing. Pansin nyo ba na mas marami akong na-share sa inyo pag nagsusulat ako, di ba? Tuloy-tuloy tayo. Parang yung ano ko eh, ito yung psychological anchor ko eh, no? Nandito yung pakanyarihan ko sa sa marker. Pakanyarihan. Alright? So number 4. This is from Joe Dispenza, no? Your personality creates your personal reality. Sabi ni Joe Dispenza. Right? He's the author of You Are the Placebo, and ang paborito kong libro niya is Becoming Supernatural. Right? It's the science around the law of attraction. So, very scientific kasi scientist siya. Okay? Ibig sabihin, yung realidad mo nakadepende sa ugali mo. Your personality creates your personal reality. So, ibig sabihin, bakit hinahabol ka ng chismis? Kasi baka chismosa ka. Bakit ang daming nangungutang sa'yo? Kasi baka matulungin ka. It is your personality na tumulong, kaya lagi ka nilalapitan ng mga nangangailangan. Baka superhero ka. Tulong ka ng tulong, kahit di mo na matulungan yung sarili mo, tumutulong ka pa rin sa iba. That's your personality. So it creates your personal reality na ubos ka na, nahirap ka na, pero gusto mo pa rin tumulong. So the idea is, kung ang personality mo, halimbawa, negative kang tao, okay? Negative kang tao. Tapos create ka ng clout, create ka ng videos, or manira ka ng ibang tao. Ano maa-attract mo sa buhay mo? Mga tao na same din. Ganyan din yung
ugali. Ganyan din yung buhay. Kaya nga nagsasama-sama yung mga negative eh. Nagsasama-sama yung mga pare-pares yung ugali eh. Kaya nga right now, I'm really protecting my space kasi yung hate naman sa akin, hindi nanggaling sa mga audience ko eh. Nadamay lang ako sa clout nila eh. But that's why I'm creating my community right now. But look, guys, ang simple eh. If ang personality mo, drug addict ka, edi ang personal reality mo, you will attract people who are addicts, drug addicts. Mahilig ka magsugal, edi sugarol. Mahilig ka sa scam, nagmamadali ka masyado, gigil na gigil ka magkapera, edi scams yung makukuha mo sa buhay mo. Pero kung ang personality mo, may integrity ka, no? You have integrity. Meron kang, yun yung ugali mo, meron kang compassion, tumulong sa mga tao. You wanna contribute to the marketplace. Tapos, you wanna generate wealth. Tapos, health din. Tapos, happiness, confident. Ano ma-attract mo mga tao? Confident din. Ano ma-attract mo mga tao? Yung may integrity din, yung pwede mong pagtiwalaan. Ano ma-attract mo tao? Yung mga may compassion din. Matulungin ka. Ano ma-attract mo mga tao? Yung mga mahilig din tumulong o yung nangangailangan ng tulong. Payaman ka pala, hindi ka pa sobrang yaman, makaka-attract ka pa rin ng mga taong mayayaman. Ang problema lang dito, guys, initially, pwedeng lumiit yung circle mo, ha? Kasi in reality, kaya nga sobrang baba ng percentage ng totoong successful sa mundo. Kasi kokonti lang yung ganito. So, since kokonti lang tayo, liliit yung circle mo. And it's okay. Because what you want is a quality life. So again, sabi ni Joe Dispenza, your personality creates your personal reality. So, ibig sabihin, when you take action, you are taking action to build a new self-image, ha? Binabago mo yung personality mo. Kaya ka nagte-take ng action, okay? Nagpupunta ka sa gym para lumakas, para maging healthy. Siyempre, para gumanda katawan mo. Pero you are not too attached to the result. You are attached to, okay, ako yung taong disiplinado. Ako yung taong malakas ang katawan. I'm strong. Hindi ako papatalo sa negativity. Kahit hindi ako okay, kahit anong mangyari ngayon, I will go to the gym. Magaling ako negosyante. Kahit anong mangyari, hindi ko susukuan yung negosyo ko. Magaling ako negosyante. Kahit nag-struggle ako, hindi pwedeng madali yung pasweldo ko. Paparamdam ko pa rin sa organization ko na masaya, na grabe yung culture, na mararating namin yung future. It's a self-image, guys. Because it will reflect. Because look, even if you are struggling right now as an entrepreneur, negosyante ka, entrepreneur ka, nag-struggle ka sa team mo, sinisiraan ka, may negativity, mababa ang benta. Kung ang personality mo, suko ka kaagad, ano mangyayari? Babagsak yung energy mo, damay sila. And it will become your personal reality. Pero kung babalikan mo yung number 1, yung mga bagay na gusto mong marating, nandyan na. Tapos kung babalikan mo yung number 2, the foundation for all abundance comes from being grateful for the things that you already have. Teka, I can be grateful, may negosyo ako. Di ba? It will become your reality. Tapos, quality pa yung thoughts mo. Ito yung malupit dito. Nandito yung totoong value. Habang nag-struggle ka as an entrepreneur, habang nahihirapan ka, habang puno ng negativity, habang sinisiraan ka, habang literal na may problema, habang literal na may excuse ka, you will not use that as an excuse. You will still move forward. You will still be positive. You will still have quality thoughts. You will still be grateful. You still understand na yung future na gusto ko, nag-i-exist na. Lahat ng bagay na gusto ko, nag-i-exist na. Boom. It will become your reality. Dito tayo sinusubok kung paano tayo mag-react during a struggle. If you are learning, guys, type in the comment section. What are you learning right now? And like, comment, share. Alright? This is from James Allen, no? He is the author of the As a Man Thinketh. Napakalumang book, pero I really love this book, no? Might as well check it out. Sabi niya, a man is literally what he thinks. His character being the sum of all his thoughts. Lalim, no? Kung ano iniisip mo, yun ka. Yun ang sabi niya. This is connected to the quality of life na sinabi ko kanina, diba? The quality of your thoughts equals the quality of your life. His character being the sum of all his thoughts. So, pag pinagsama-sama mo lahat ng iniisip mo, yun ka. So, andali results won't lie. Kung puro negative yung iniisip mo, na-attract ka sa negativity, baka yun kasi yung character mo. So, basic to. Guys, sorry. Accept it and just build another character because, guys, you can change who you are. Ano babaguhin mo? Yung thoughts mo. Kasi, your character is the sum of all your thoughts. So, kung babaguhin mo yung iniisip mo ngayon mismo, little by little, magbabago yung character mo. You are literally what you think you are. Who you think you are. So, dito papasok yung pagiging positive mo in all aspects, no? Example, minamit kang tao. Imbes na maging negative ka, husgahan mo. Ano nasa isip mo? Sana maging masaya siya. Sana maging okay siya. Imagine, no? Lahat ng makikita mo sa social media, nag-post siya, nag-like ka, kahit di ka mag-comment, i-wish mo lang na sana maging masaya tong taong to.
Kada scroll mo, may nakita ang kamag-anak, kahit galit ka, may utang, sana maging okay siya, sana matuto siya magbayad. O di pag naging okay siya, mababayaran yung utang sa'yo. Hindi man, at least you are blessing the lives of people around you. Imagine the law of karma, yung babalik sa yung good karma if you are thinking about good stuff. Na lahat ng makita mo, positive ka, ito. Hingitian mo yung mga makakasalubong mo. Because your character will determine your success. Okay? So guys, I strongly recommend you read that book, As a Man Thinketh. So, na-discuss ko na to kanina, pinalalim lang natin kasi yung personality mo, na-discuss na rin natin, the quality of your thoughts, na-discuss na rin natin. Sabi kanina, di ba? Your personality creates your personal reality. So literally, yun yung character mo. And your personality pala nanggagaling sa lahat ng iniisip mo. So ano yung goal? Baguhin mo yung iniisip mo. Kaya nga sa law of attraction, di ba? Laging think positive. Laging isipin mo yung goal mo. Laging isipin mo yung future na gusto mo. Kasi kung ang laman lagi ng utak mo, yung goals mo, yung future na gusto mo, tapos you put yourself in that frequency, you put all your consciousness in a moment of success, yung future na gusto mo para sa sarili mo, what will happen? You will become that person. Kahit wala pa sa'yo yung mga bagay-bagay na gusto mo, when you become that person, automatic lahat ng bagay, all the things related to that character will come to your life. You will attract those things. You will attract everything, anything that you want, related to the character that you are able to build for yourself. So if you build a strong character, you will have a strong business, a strong organization, a strong team. If your character is compassionate, is abundant, lagi kang grateful, ganun din yung mabibuild mo sa paligid mo. So babaguhin mo lang iniisip mo. So ngayon, mas naiintindihan nyo na yung law of attraction, how it works. Hindi siya, okay, iniisip mo dadating na. Hindi. Yung iniisip mo, consistent ka doon, tapos quality lagi yung iniisip mo, quality yung buhay mo. Tapos magbabago yung personality mo, magbabago yung character mo. And then, every time magte-take ka ng action, connected to your character, connected to what you are thinking and feeling, doon na mag-start mag-manifest. Doon na start makuha yung mga blessings. Doon ka na mag-start makapag-create ng massive results. Okay, number 6. Energy is the key in manifesting the life that you want. And I want you to highlight the word energy, manifesting, and want. Kasi, literal, kung maganda yung energy mo, lagi kang excited, lagi kang masaya, mabilis mag-manifest. Ano ibig sabihin na to? This is connected doon sa lahat ng na-discuss ko kanina. No? Your character, your personality, your quality of thoughts, quality of life, and gratitude. Okay? If you are grateful, that's number 1, no? That's the easiest way to produce good energy. Okay? If you are grateful, that energy is gratitude. The emotional signature is receiving. Okay? Think of it this way. Alam niyo yung sinasabing law of vibration, actually. Yan ang isa sa pinakamahalaga sa lahat, no? Kasi yung law of vibration, connected yan sa law of attraction. Sobrang connected yan. So, di ba, may naririnig ka na may taong bad vibes daw. Di ba? Kasi ibig sabihin no, bad vibration siya. Tapos may taong good vibes, yung taong malayo pa lang parang gusto mong agad kausapin. Gusto mong kamayan, gusto mong makipag-bonding sa kanya. Parang ka-enjoy siya kasama, tapos good energy siya lagi. Kaya yun yung tinatawag na good vibes. Saan nanggagaling yun? Sa vibration mo. Nagbabibrate kasi yung energy mo. Nagbabibrate yung katawan mo. Ngayon, saan nakadepende yung vibration mo? Nakadepende yan sa tinatawag nating congruence. No? So, it's your thoughts, emotions, and actions. So, ito yung sabi ng nanay ko, no? Kailangan magkusundo yung utak at puso. Kailangan aligned yung mind sa heart. So, if you are thinking about positive thoughts, if you're thinking about the future that you want, you have to believe it's true. You have to believe na pwede siya sa'yo. You have to believe na mangyayari siya sa'yo. Right? You have to be worthy. And then, mafe-feel mo na, ano kayong feeling pag nandun na ako? Boom. Pag nag-take ka ng action, your body will vibrate in a high frequency. Gratitude, love, joy, enthusiasm, excitement. Ganun yung vibration mo. Ang ganda ng energy. To the point na kahit negative yung energy, pagdating mo sa isang room, magbabago yung energy ng room. Have you ever met someone like that? Na negative yung room, negative yung nangyayari, malungkot ka. Pero may isang tao na sobrang lakas ng energy niya, pagpasok niya sa room, pagpasok niya sa office, parang nadala kayong lahat. Parang lahat kayo na positive. Parang lahat kayo naging masaya. Parang lahat kayo nadala na, grabe, nandito na si boss. Nandito na si sir. Grabe. Hindi. Dayaman tayo. Hindi. Maganda yung mangyayari. Yung ganong kalalim, yung tiwala nyo sa kanya, kasi grabe yung energy
na binibigay niya sa lahat. And pag good vibes ka kasi, pag good energy kasi, yung mga tao sa paligid mo, they will also wish you well. They will also think na, deserve nitong makuha yung goals niya. Deserve nitong makuha yung mga pangarap niya. Deserve niya lahat ng bagay na gusto niya. Now, everyone is wishing you well. Now, everyone wants you to be successful, not just you. So, imagine the collective energy. Imagine the collective consciousness. So, kahit sa pagbebenta, di ba? Low energy ka, bad vibes ka, bad energy ka, hindi maganda vibration mo. Ano mangyayari? Pag nakapag-usap ka, bili na po kayo. Maganda to, masaya. Masaya po dito. Ano isipin niya? Lungkot naman ito. Masaya daw, malungkot. Hindi nagmamatch. Hindi aligned yung lumalabas sa bibig mo do sa energy mo. Right? So, ang idea is, balikan nyo lang yung tinuro ko kanina. Yung number 1, di ba? What you want already exists. Balikan mo lang. Ano yung energy kapag meron ka na nun? Ano yung nararamdaman mo, nakikita mo, body language mo? Paano ka magva-vibrate? Because if you can do that consistently every day, sobrang bilis mong marireceive yung mga bagay na gusto mo. Parang ganito, guys. For more than 10 years, I have been speaking every day. Sometimes 3 times a day pa. For free. Kaysa. Ang speaking engagement ko, libre. Pero I act as if. Okay? Act as if. Ang energy ko, it's as if bayad ako ng 1 milyon. It's as if bayad ako ng 2 milyon. Ganon yung energy ko. So for 10 years, imagine nyo, ganon. To the point na ngayon, binabayaran na ako ng ganon. Whenever I talk, whenever I speak, kahit hindi naman sobrang dami ng views ng mga videos natin, I act as if milyon na yung followers, milyon na yung viewers. Kaya dumating sa point yung Facebook, milyon ang followers. Yung TikTok, milyon ang followers. Yung YouTube, soon, milyon na rin yung subscribers dito. Because every time we create videos, our energy is always in that point of consciousness na, teka, maraming nanonood. Kaya nga todo bigay ako kahit anong mangyari eh. Because I am dedicated to help you regardless kung gaano karami yung views. Ang mahalaga sa akin may nanonood. Because again, that's energy. So kung ano yung energy mo, yun yung magmamanifest sa buhay mo. Number 7, from the Bible, ask and you shall receive. Lahat ng hihingiin mo, lahat ng hihilingin mo, makukuha mo. But you have to ask. And understand, balikan nyo yung unang-una kong sinabi sa law of attraction. Ano yung huling 6 words? Action. Because ask is an action word. Receive is an action word. Meaning, pag parating na siya sa'yo, na-i-ask mo na, you will receive something. Hindi kailangan directly. No? Pwedeng may ma-receive kang tao. May makilala kang tao na i-connect ka dun sa future na gusto mo. Alright? If you are trying to manifest a relationship, pwedeng maloko ka muna para makilala mo yung talagang para sa'yo. Para ma-build mo na yung character mo. Kasi yun yung idea eh. Sabi ko kanina, di ba? Yung personality mo is your personal reality. So sometimes, para ma-attract mo, para dumating sa buhay mo yung gusto mo, kailangan mo nang magbago ng personality mo. And minsan, sa universe yung magbibigay sa'yo ng mga challenges, ng struggles, para magbago yung personality mo. At maging ready ka to manifest. At maging ready ka to receive. So sometimes, ganun yung nangyayari. Kailangan mo munang maloko. O may makikilala kang kaibigan, tapos yung kaibigan na yun sa another kaibigan, and then yung kaibigan na yun, ipapakilala ka doon sa isa pang tao na yun pala yung magiging future husband mo, future wife mo. Same goes with business. Pwedeng paulit-ulit ka mo ng maloko, pwedeng paulit-ulit ka mo ng mahirapan, masaktan to build your character, to build your personality, because your personality creates your personal reality para maging ready ka sa success, maging ready ka to actually manifest and receive. Ibig sabihin, napakasimple nito, ask and you shall receive. You will eventually receive, but sometimes hindi directly. Sometimes through a form of people, through a form of opportunity, through a form of messenger. Kumbaga, may ginagamit si Lord na kasangkapan para makuha mo yung blessings. And the idea around this, ang paborito kong perspective dito is this. Kailangan kasi, yung mga bagay na gusto mo, sobrang naniniwala ka. It's as if para kang umu-order sa restaurant. Ganon yung ask. Ask and you shall receive. When I write my goals, when I write my gratitude, when I write in my journal, I put into perspective yung present tense na nakuha ko na siya. As if dinadrive ko na yung goal kong kotse. As if nabili ko na yung relong gusto ko. As if kinikita ko na yung perang gusto kong kitain. Right? It's in the present tense. One example is, I am extremely happy and grateful, so gratitude yun, for the fact that I am already earning 100 million per month. Parang ganon. I'm extremely happy and grateful for the fact that I'm driving my own brand new G63. So grateful ka ngayon, you are acting as if na meron ka na, tapos grateful ka ba, sama-sama na siya.
So it's a combination of all the principles. But look, when you do this, when you apply this principle, especially this is from the Bible, imagine mo, para ka lang umu-order. Kailangan mong magtiwala. Mahalaga po yung faith. Kailangan mong magtiwala. Hiniling mo na ibibigay yan sa'yo, dadating yan. Parang yung order mo. Okay? Ang idea is this. Pumunta ka sa isang restaurant. Umorder ka ng pagkain. Hindi ka okay. Masungit ka. Hindi maganda ang karakter mo. Okay? Bastos kang kausap. Umorder ka. Waiter, halika nga. Ano mangyayari? Yung quality ng serbisyo sa'yo, magbabago o hindi? Magbabago. Pwedeng tumagal yung order. Dadating pa rin yun. Pero pwedeng hindi rin masyadong quality yun kasi baka mainis sa'yo, pati yung nasa loob ng kitchen. Pero imagine mo, good energy ka, good vibes ka, maganda character mo. Maganda rin yung iniisip mo. And you are thinking positive about the waiter and the people around. And everyone, nginingitian mo. Magiging maganda ba yung experience mo sa restaurant? Of course. Magiging maganda ba yung service sa'yo? Of course. Makakatulong ka ba sa mga tao? Of course. Magiging masarap ba yung isa-serve sa'yo? Of course. Kasi maganda yung energy mo. Ask and you shall receive. But the idea sa pag-order is this. Umorder ka, dadating at dadating yung pagkain. Ganon din dito. Umorder ka, marireceive mo. Pero hindi mo naman pinagdudahan, di ba? Dadating pa ba yun? Baka hindi, nauwi na tayo. Hindi naman ganun eh. Na-delay lang, alam mong natagalan. Kaya nga pinapa-follow up mo eh. Di ba? Waiter, follow up ko lang po yung order. Kasi alam mong nandiyan pa, pina-follow up mo lang. Alam mong dadating, sure kang dadating, pina-follow up mo lang. Ganon din sa blessings. Ganon din sa manifestation. Dadating at dadating yan, pero kailangan naniniwala kang dadating siya as if umorder ka sa isang restaurant. Ngayon, kahit good energy ka, binigay mong lahat, maganda perspective mo, okay yung iniisip mo, maganda character mo, pero hindi mo pa rin na-receive yung ine-expect mong service. Hindi mo na-receive yung ine-expect mong blessings. Hindi mo na-receive dun sa restaurant yung ine-expect mong serbisyong ibibigay nila dun sa binibigay mong energy. Ano gagawin mo? Maghahanap ka ng bagong restaurant. Ang tawag dito is taking action. Ang tawag dito is acceptance. Okay, hindi pa ngayon. Maybe mali yung business na pinasok ko. Maybe mali yung mentor. Maybe mali ako ng mga pinapakinggan. Dapat di ko pinaghahalo-halo sa utak ko yung iba't ibang mga klaseng mentor. Dapat di ko na pinapansin yung negativity. Dapat nare-reject ko yung basura ng iba. Paglipat mo ng restaurant, lumipat ka ng restaurant, nahanap mo na. Ganon din. You will eventually find the right vehicle for you. And if you are having troubles in your vehicle right now and you want to build your career, or maybe nahihirapan ka maghanap ng vehicle, nahihirapan ka maghanap ng career, hindi ka makadecide, nalilito ka, hindi mo alam paano i-define yung success para sa'yo at hindi mo alam kung ano yung gagawin mo para maging successful. Kahit sobrang dami ng lessons na libre, di ba? Kahit sobrang daming skills yung available sa labas. This is the time to get the Success Blueprint course. Kasi ang nangyayari, sobrang daming available na courses, di ba? Sobrang daming available na skills. May e-commerce, may dropshipping, may network marketing, may financial industry, may reselling, benta ka ng sabon, benta ka ng kung ano-ano, may franchising, merong employment, sa iba't ibang bansa, pwede sa Pilipinas. And the idea is, hindi mo alam ngayon kung anong gagawin mo or hindi mo naiintindihan, teka, para dun ka ba sa ginagawa mo? Nagmamatch ba siya sa energy mo? Makukuha mo ba dun yung buhay na gusto mo? At para maintindihan mo at magkaroon ka ng awareness sa buhay, kahit nasaan ka sa buhay mo ngayon, get the Success Blueprint course now. It will be in the cards, in the description, and in the link because I am dedicated to help you. We have massive bonuses for you. And I'm hoping by the time that you are watching this video, meron pa rin tayong mga bonus para sa'yo. Right? So again, go to the Master University to learn for free and get the Success Blueprint course now if you are really serious about manifesting and creating the life that you want. So if you like this video, and I'm sure that you do, please share this to everyone that you know. Especially yung sa alam nyo mahilig magbasa ng libro, mahilig sa law of attraction, or maybe nag-struggle sila sa buhay nila ngayon at sa tingin nyo kailangan nila to. Or maybe you should watch this over and over, master this video, take some notes, and balikan nyo to paulit-ulit kasi I'm pretty sure that this video will create a lot of results, especially for you guys. So, yun lang yung akin guys. Please, please, please help us get more followers, subscribers, so that mas marami pang makanood ng mga value na kinecreate natin. Yun lang guys, this is the end of the video and always remember that everything good starts with a yes. And yes, my name is MJ Lopez and see you soon.